Good morning guys. Ngayon ay mag-long rides na ulit kami. At ito yung unang masusubukan natin itong ating GoPro Hero 4. Yan. Okay, let's go. Yung ruta pala natin ngayon guys ay sa Aroroy. Kung papunta kasi doon sa amin, merong dalawang pwedeng daanan. Yung isa yung dating pinakita natin doon sa ating naunang video. At itong pangalawa, yung dito naman sa may part ng Aroroy. Meron tayong madadaanan na dalawang munisipyo. Una ay sa munisipyo ng Baleno. At yung pangalawa ay doon sa Aroroy. Hindi ko lang alam kung ilang kilometro yung bibiyahin natin ngayon. Hindi ko lang masyadong napansin doon sa mapa. Pero hindi naman siya ganun kalayo talaga. Kasi yung papunta dito sa may kabila na part, sa may Aroroy, ay halos nasa, kung mabilis yung takbo mo, ay parang nasa 45 minutes lang siguro. Pero baka depende na din sa takbo siguro. So kung mga 1 hour, at galing naman doon sa Aroroy papunta doon sa amin, ay baka abutin din tayo ng mahigit 1 oras dahil sa hindi pa masyadong sementado yung daan. Kumusta ba ang inyong XRM 125 after na ilang months nyo nang nagamit yan guys? Yung iba ay halos inabot na rin ng mga ilang taon, at yung iba ay bago pa lang din sa kanila, katulad nitong sa akin na halos nasa 8 months pa lang. May iba-iba tayong issue na na-encounter dito sa ating motor. Yung iba ay malala, yung iba hindi naman malala, at yung iba wala naman. Pero karamihan talaga sa mga nababasa kong comment na issue ng XRM nila, itong sa disc brake. Kasi nga kahit yung iba matagal na sa kanila, hindi pa rin nawawala yung para may tumutunog sa kanyang disc brake. Pero kahit ganun pa man, mabuti na rin at hindi nababawasan yung kanyang performance kapag ginagamit mo siya. Pero yung kanyang makina sa mga paahon at sa mga biyaheng mga long rides, hindi naman natin masasabi na mahina. Kung ikaw ay isa sa nagmamayari ng XRM, ito ay alam mong malakas talaga. Ganda ng view dito. Noong mga nakaraang araw ay dumating yung ating in-order sa Shopee na GoPro Hero 4, at ito ay second hand lamang. Pero ayos na din kasi kahit na second hand, gumagana naman siya. Ito ay Hero 4 Black at wala itong LCD screen. Kaya yung sinasabi nila na ito raw ay medyo matagal malobat. O ganun pa man, meron tayong extra battery na sabay din sa pagbili natin. Ang kinagandahan lang ng ganitong GoPro Hero 4 compare dun sa isa nating camera na palagi nating ginagamit, yung SG4000R, mayroon itong super wide. So kung dati na halos hindi makita yung ating panel screen, kasi kapag masyado nating iniyuko yung ating camera ay hindi na masyadong makita yung nasa unahan. Pero itong ating GoPro Hero 4 ay sa kanyang super wide, nakikita natin yung
malaking bagay na pagkakaiba nila. Kasi unang-una na hindi na makikita yung buong detalye ng ating panel screen, pati na rin yung bandang dito at itong dito na side nakikita na natin. Ganon din pagdating sa kanyang audio. Nung tinest natin ito nung nakaraan ay maganda yung pick up ng kanyang audio. Hindi siya masyadong garalgal at malinaw talaga. Kaya maganda to pang motovlog. Mga ganitong bumibiyahe ka, kasi di may iwasan yung mga ingay na nasa paligid, katulad ng sa hangin. Kasi kapag ka medyo mabilis yung takbo mo. Pero nung tinest natin ito, halos yung boses ko lang yung naririnig. Pero yung settings na ginagamit natin dati doon sa ating SG4000 ay nasa 1080 60 fps. Ganun pa rin yung ginagamit natin ngayon, kasi yan yung magandang settings, lalo na kapag nagde-drive ka, ginagamit mo siya sa mga ganito. At yung kinagandahan pa, kasi hindi na masyadong magalaw yung ating camera. Ayan. Kung kasi sa SJ natin medyo magalaw, kailangan ko pang i-manual na stabilize. Pero ganun pa man, yun yung unang camera natin na ginamit nung magsimula tayo mag motovlog. Kasi matagal na natin ginamit yon at halos ilang taon na working pa rin hanggang ngayon. Na-order pala natin itong ating GoPro Hero 4 sa tancoro.ph sa Shopee. Meron silang mga gamit ng GoPro, pero ang kinagandahan lang guys, kasi kahit na gamit na, maganda pa rin. At tulad ng casing niya, halos walang damage, tulad nitong sa atin ginagamit ngayon. Medyo makulimlim yung panahon ngayon at sana ay hindi umulan, kasi kapag umulan doon sa papunta sa amin ay siguradong napakaputik. At nandito na tayo sa may, ito yung dalawang crossing na dito sa papunta doon sa Balod, at ito yung papunta sa Aroroy, yung dito sa kanan. So kalimitan na kapag bumibiyahe tayo, dito tayo dumadaan sa diretso, pero ngayon dito tayo dadaan sa kanan. Yan. Ito yung puntang munisipyo ng Aroroy. Buti pa dito, spalto yung daan, at napakalapad. Ang ganda talaga ng mga shock ng XRM. Kahit na mabilis yung takbo mo at mapadaan ka sa mga parang mga lubak-lubak, halos hindi niya ramdam
Para ka lang dumaan sa espalto. Dito na tayo sa poblasyon ng Baleno. Okay, nandito na tayo sa Baleno. At dito na tayo dadaan sa kabila para medyo malapit tayo, medyo mabilis tayo makakalabas. Wow, ang ganda dito guys. Grabe. Ngayon guys ay nandito na tayo sa sentro ng Aroroy. Ayan. Nakarating din tayo. Halos mahigit 1 oras din yung biyahe natin papunta dito. Dito na tayo sa sentro. Ang ganda ng kuha ng ating GoPro Hero 4. Napaka wide niya guys. Yan. So maraming salamat sa pagsama ninyo. Hanggang dito na lang ang ating video. At maraming salamat. This is Nel Ride Moto. Ride safe always. Thank you.